Magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat, isang napakagandang hapon po. Okay, so sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga subscriber natin, mga audience, mega love shout out po sa inyo. So hindi po na po kayo no, maisa-isa. So ang pag-usapan po natin mga ka-farmers, mga ka-viewers at saka sa mga subscriber natin mga farmers ay magkano ang magasto sa isang punong talong simula sa bagong tanim hanggang harvest. So yun po no ang ating talking points hapong ito. Usapan sa isang ektaryang talungan ang ating kwentuhan para may idea tayo mga ka-farmers no, mga ka-viewers kung ang isang punong talong simula sa pagtanim hanggang sa maharbisan magkano ang magasto. So, para sa kalaman sa lahat mga ka-farmers, yun po ang ating pag-usapan. Okay, so bago natin umpisahan mga ka-farmers no, ang pag-share at saka ang pag-discuss sa mga pangailangan natin kasi yun po ang pinakamahalaga. Kung isa kang baguhan at wala pang idea, baka ito na ang tips na makakatulong sa inyo. At saka sa mga expert na magtatanim, baka wala kayong idea kung magkano ang magastos sa isang puno, baka ito na ang pagkakataon na malaman mo. So ngayon mga ka-farmers, mga ka-viewers, mega love shout out po sa lahat kong mga subscriber, no? Sa lahat kong mga viewers, mga sharer at commentator. Lalo na sa mga viewers nating mga OFW na nag-subscribe sa inyong lahat. At sa inyong patuloy no, na pagsubaybay at pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po. So, nang dahil po sa inyo mga ka-farmers, 15,000 subscriber na po tayo sa ating YouTube at saka sa ating FB Reels. Mega love shout out din sa ating mga subscriber at saka sa ating followers na 50k no? So ganyan na kadami mga ka-farmers. Okay, so ngayon mga ka-farmers, mga ka-viewers, kung isa ka mahilig sa ganitong usapin na about farming, paki-share na lang po no, at saka paki-comment sa ating kwentuhan o sa ating ginagawang video sa hapong ito kasi malaking bagay po na magkakaroon tayo ng idea kung magkano ang ating magagasto sa isang punong ampalaya, talong at kamatis. So magagawa tayo ng mga content mga ka-farmers. So ang unahin natin ay ang talong. So ngayon mga ka-farmers, uulitin ko ang ating pag-usapan patungkol po sa talong, no? Okay, patungkol sa talong. So paki-take note po mga ka-farmers sa ating kwentuhan para malaman natin kung magkano ang magasto sa isang punong talong simula sa bagong tanim hanggang harvest. So ang pag-usapan natin mga ka-farmers ay patungkol po sa isang ektaryang talungan. So, kasi mas maganda na doon tayo mga ka-farmers, no? Kasi ang iba, kung halimbawa, ang isang ektarya nabanggit ni Ka-Amazing ay ang magasto, halimbawa 120,000 o kung kalahati, so 60,000. So, may idea kayong mga ganyan. Okay, so hindi na po natin papatagalin pa mga ka-farmers, pakitiknote lang po, no? Sa ating kwentuhan patungkol kung magkano ang magasto sa isang punong talong simula sa bagong tanim hanggang sa harvest. Usapan sa isang ektaryang talungan. So ngayon mga ka-farmers, alamin natin ang mga pangangailangan. So yun po ang second step no, para malaman natin mga ka-farmers kung ano ang bibilhin nating mga fertilizer, ano ang bibilhin nating mga fungicide, anong bibilhin nating mga insecticide at saka sa mga foliar. So dito sa ating kwentuhan, malalaman po natin mga ka-farmers. Okay, let's go. So pakitik note mga ka-farmers para may idea po kayo dito. Okay, so ngayon mga ka-farmers, alamin natin ang unang pangangailangan kung ikaw ay isang baguhan at balak mong magtanim. Una ay area. Okay, ang isa-suggest ko nga area mga ka-farmers ay yung area na may source sa tubig, no? Tapos kung hindi mo pag may-ari, rentahan. Okay, so sa renta muna tayo mga ka-farmers. Okay, renta sa isang hektarya para malaman natin ang gasto. Isang hektarya, 1 hectare. Okay. 1 hectare. Magkano ang renta? So, dito mga ka-farmers, sa ating area ngayon, may 15, may 10. So, sa ibang lugar may 20, may 25. So, ngayon, ang babasihan ko yung sa lugar namin. So, sa ibang lugar,
balita ko may 30,000, may 25,000. Pero sa amin sa Mindanao, 5,000 lang mga farmers, no? Ang area, ang renta sa isang hektarya sa loob ng isang taon. So dito ay sa amin ay nasa 15k per hectare. Okay, 15k. Okay. Yun po ang una nating gasto, 15k sa isang hektarya na renta. Okay, pangalawa mga ka-farmers, ano ang ating isusunod? Ha? Punla. Okay, magkano ba ang isang latang talong? Kasi ang isang latang talong mga ka-farmers ay naglalaman po ng 10,000 hells hanggang 12,000. So ganyan kadami. So isang lata lang sa isang hektarya. So magkano po ba? Okay. Nasa 1795, depende no, ay 1850. Okay, sa 1850 ta mga ka-farmers isang latang talong. So pipiliin natin kung ano ang pinakamagandang variety na patok sa market sa ating lugar. Halimbawa, ang pinakamalakas sa inyong lugar mga ka-farmers ay yung variety na mucho or calixto, o pwede, okay, or ibaba yung mga balatiking. So magkaiba ang presyo no sa bawat lugar. So pag calixto, excuse pag calixto mga ka-farmers, isang lata 1 can. Okay, 1 can mga ka-farmers, ano po ay ang presyo 1850. Okay, 1850. Okay, tapos pag punla, need mo ang seedling tray. Ang seedling tray kung sa online tag 18 pesos isa. So ang kailangan natin 100. So pag 100 ka seedling tray, okay, seedling tray. So ito mga ka-farmers, sa ano ko, sa palagay ko, may matutunan kayo kasi sinisulat ko na. So seedling tray 100 pieces. Sa halagang may 18, may 22, magdepende mga ka-farmers sa shipping fee. Pero dito mga ka-farmers, sa lugar natin ngayon, kung direkta tang kumuha sa supplier ko, makakamura tayo na sa mga 17, 18 ganyan lang. Then, tapos nasa 5 ml ang kapal, may 8. Ayong 8 pang matagalan na yun, pwede na sa mga 6 na pieces, no? Okay, so yun po mga ka-farmers, 100 piece na 128 holes ang ating gamitin kasi ang ating pag-usapan ay talong. So 128 holes. Okay, so yun po mga ka-farmers. Ang 100 kung 18 is 1.8. Okay, 1,008 para may idea kayo mga ka-farmers. Sunod mga ka-farmers, Aktara, 2 sachet, nagkahalaga lang ng tag ano po, may 138, may 145, may 150. So dalawa, Aktara, 2 sachet. Okay, 2 sachet ang Aktara. Aktara 2 sachet. So 300 mga ka-farmers ang 2 sachet. Tapos mga ka-farmers, sa punla lang to mga ka-farmers ha. Sa punla lang to. Kasi ang Aktara, share ko lang po sa inyo para sa kalaman po sa lahat. Foliar insecticide po siya na maganda gagamitin sa ating punla. Kasi ang beneficiary po sa ating na makakuha sa ating punlang talong mga ka-farmers sa Aktara, una, paparamihin ang ugat, tapos protektado ang ating punla, no? Sa mga tinatawag nating sunging unsucking insect na atake sa ating punla, yung mga leaf miner, mga white fly, kahit punla pa, meron na sila mga ka-farmers. So ito 2 sachet lang, 10 grams. 10 grams ang bibilihin natin. Ang 10 grams mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ano po, 2 tangke na po or knapsack, kasi bawat knapsack 5 grams lang. So i-spray siya sa ating punla sa mga nasa mga 1 linggo. Then ulitin natin pagka 2 linggo. Then yun, pwede nang itanim. Sa susunod mga ka-farmers ay yung Sirinid. Okay, mahalaga si Sirinid mga ka-farmers, no? Si Sirinid. Sinsya na mga ka-farmers ha. Pangit ang ating sulat. So tapos 1 liter, ang 1 liter 550. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating Sirinid. Okay. So sunod mga ka-farmers, ano po,
meron na tayong Actara, meron na tayong Serenade. Pwede kung halimbawa ay gusto natin mga ka-farmers na magkakaroon pa ng maraming ugat, Nib Ultra, dalawang sachet lang. O, Nib Ultra. Nib Ultra. So, ang dalawang sachet mga ka-farmers, nasa tag 67 ang isang sachet. Ang isang sachet ay pwede na sa isang tangke. Okay, so dalawang sachet lang. So, kung ilagay, ano to 75, 150 pesos. Okay? 150 pesos. So, compute tayo mga ka-farmers, no, para malaman natin. So, dinin na natin malalaman ang ating kailangang ihanda. So, ito pa lang mga ka-farmers, no? So, paki-take note. Ang renta 15k, ang isang latang talong 1,850, ang seedling 100 pesos, 1,800, 300 plus 300 na Actara, then 550 sa Serenade, 150 sa Nib Ultra. So yun po ang mga magasto natin sa ating punla, okay, at saka sa renta. So ngayon mga ka-farmers, sumada na natin 15,000, 16,800, 16, 17. Pasensya na, tulong mga bis and math. Okay, so ito na mga ka-farmers, no, 16,850, 17,850, 18, 650, 18,950, 18,950 plus 500, 19,500. So nasa 19,650. Okay, i-rest natin mga ka-farmers 19,650 kasi ano pa lang, punla parang. So 19,650, sulat ko 19,650. Okay, so sunod mga ka-farmers na mga pangangailangan natin, pagtanim. So apat lang na tao sa isang hektarya matapos na sa isang araw, no, basta buhaghag lang ang lupa. Pero pag ganito mga bes, sobrang init, gawin lang nating 8 tao sa isang araw. Tapos ang saruan din ay 4,000. Okay, add na po tayo ng 4,000 pagtanim. Okay, tanim 4,000. Tapos ang mga pangangailangan mga ka-farmers pagkatapos tanim, pwede ang Serenade. So meron na tayong Serenade, so hindi na tayo magasto. Ang tao na lang na mag-spray, no? Okay, so isahin lang natin pag-compute mga ka-farmers, kasi parang may idea kayo. So ito lang mga ka-farmers. Tapos ang susunod natin gagawin dyan, yung mga fertilizer, ano ang dapat kailangan nating ihanda. So Unique 16. Okay, Unique 16, tubag. Okay, ang presyo din 2,650. So ang dalawa, 2,650 is 5,300. 5,300. Tapos mga ka-farmers, ang ilahok natin din mga ka-farmers, kasi yun po ang practice ko, i-share ko na lang po sa inyo. Kung gusto kang maging ganito ang mga pananay mo katulad sa akin, ano tayo sa Mega. Okay, Grande. Kasi yun po ang ating ginagamit, Mega Grande. Tubag. Okay, tapos ang presyo 2,002. So 4,004. 4,004. So yan po ang ating ano. Tapos Wukosim granule. Wukosim. Pasensya na si spelling ko. Granule. Okay, tubag. So tag 850 mga ka-farmers, at sa to pa 17. So yun po ang magasto sa Wukosim. Tapos Dupos, dalawa. Dupos. Tubag. So nasa tag 700, so 1,400. Okay. So ito po ang mga fertilizer natin. So yung fertilizer na to mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo.
ito ang ating synthetic, no, na mayaman sa tinatawag nating major elements. 16 ang nitrogen, 16 ang phosphorus, 16 ang potassium. Tapos ang mega grande mga ka-farmers, ang NPK niya ay 45% ang ating mega grande. Tapos ang ating Wukosim granule mga ka-farmers, maganda natin siyang gamitin, no, panglahok din sa ating mga fertilizer. Kasi ang benepisyo pong makuha sa ating tanim sa Wukosim granule ay una, padamihin ang ugat at saka mga ka-farmers, mga ka-viewers na mga farmer at saka subscriber, patibayin ang puno. Tapos si Dupos naman mga ka-farmers, siya po ang mahalaga sa lahat kasi siya ang bumida. Ano po ang benepisyo ni Dupos once na gagamitin natin siya? Siya po ay pagkain sa lupa para ang lupa na po ang bahala sa ating mga tanim. So yun po ang pinakamahalaga na bago na tayo mag-umpisang magtanim, intindihin natin ang kalagayan sa lupa. Huwag nating sabihin na ito'y matagal na hindi nakataniman so mataba pa. So yun po mga ka-farmers, kailangan natin to at saka yung mga soil neutralizer tulad ng Serenit, pwede na din siya mga ka-farmers, or Bio-Agronica Plus, pwede din siya, no? I-spray natin bago magtanim. So may Serenit naman tayo, sapat na po siya. Okay? So ngayon mga ka-farmers, ituta na naman po natin to. Sorry. So ito 19,000 plus 4,000, 23 plus ano to mga ka-farmers, 23 plus 5, 28, no, 28 plus 4, 32, 32 plus 1, 33, 34, 34, 950, 1, 350, 2,000, 50, 2,450 plus 34, 38,000 na mga ka-farmers, no? Okay, nasa 30,000 na. 38,000. 30-50 na. Okay. So meron na tayo mga fertilizer. Sunod mga ka-farmers, sa 30 days up ng ating tanim, ang fertilizer natin ay winner. Okay? Winner. Tubag. Nitribor. Nitrabor. Tubag din. Ang Mega Multiplant Vitamin, tubag din. So sila mga ka-farmers, no, ilak natin. Pwede i-add natin diri si Atlas 14 or kahit anong brand mga ka-farmers, Ma-Harvester 14 or Ma-Philpus 14, kahit ano, basta magbili tayo. Ilagay natin din mga ka-farmers, Atlas, no, baka naman Atlas 14. Okay, so 4 bag. So lagyan natin ito ng presyo. So ang winner mga ka-farmers dito ngayon ay nasa 2.8. So ang dalawa 5.6. Yan, 5,600. Okay, ang Nitrabor mga ka-farmers nasa 1.7. Sa ito pa 1.7, 3,004 Nitrabor. Para may idea kayo mga ka-farmers. Tapos si Mega naman Tuto 4,400. Tapos si Atlas 14 mga ka-farmers, 4 na bag, tag 1.7. Sa ito pa 4 ka ano po, 6,008, no? Ang 4 na bag 6,008. So ang fertilizer sa bagong tanim at saka sa na may bunga na, magkaiba sila mga ka-farmers. So ngayon kumpleto na ang ating fertilizer. So ito na po mga ka-farmers, no, ang kailangan nating handa na pera para pangbili sa mga pangangailangan natin. So kumpleto na. So yung pinapakita ko din sa inyo mga ka-farmers ay makaka-harvest na po kayo, mga siguro 3 hanggang 5 harvest na. So nagka-defende. Okay. So ang paggamit din ng mga ka-farmers, step by step sa ating mga fertilizer, gagawa lang tayo ng ibang content kasi ang kinukuha lang natin din ng mga ka-farmers, no, simula sa umpisa kung magkano ang magasto natin sa isang punong talong. So ito lang sa muna mga ka-farmers. So ngayon, itotal natin mga ka-farmers para lilipat tayo sa fungicide, insecticide at saka foliar. Okay? So 38,000. So yung mga panuloy, ihuli natin pag blanche, parang madali lang natin maintindihan.
38 plus 5, 43. 43 plus 3, ano po, 43,000 plus 3, 46,000, 50,000, 56,000. Okay, ang mga ano naman, 6 plus 4, 1,000, 56, 57. 57,250. Okay? So 57,250 na mga ka-farmers. 57 to 50. Okay. So kumpleto na ang ating ano po, fertilizer. So ngayon mga ka-farmers, doon na po tayo sa ating mga iba pang gagamitin tulad ng fungicide. So ano po ang kadalasang fungicide? So ang ating pag-usapan kasi ngayon ay tag-araw, ang ginagamit natin din ng mga farmers, meron tayong Antracol. Antracol. Okay. Tapos Daitin. Daitin mga ka-farmers. Tapos meron tayong Ortivatap. So yun po ang ating fungicide. So isang kahong Antracol mga ka-farmers, kung halimbawa ay tag 700 times 12, so ano na, 10, 7,000. So 8,004, no? Isang kahon. 1 box, no? 1 box. So 8,004. 8,400. Okay, si Daiti naman mga ka-farmers, pag isang box puntang 650, nasa 7.8, no? Ang 1 box 7.8. 7.8. So pasensya na po sa inyo ha kung ganyan kabilit kasi kabisado ko na. Si Bertap, Ortivatap mga ka-farmers, need lang natin din kahit mga 4 na litro, no? Mga 4 liter. So ang 4 liters mga ka-farmers ay nagkakahalaga po ng ano, kasi hindi magkapareho ang presyo. May 2.4. So kung 2.4, meron tayong 4 is 9.6, no? So ang iba 2.3, 2.2, magdepende. So 9,006. So yun po ang ating ginagamit nating mga fungicide. So kung maulan na panahon mga ka-farmers, wala tayong Antracol, wala tayong Daitin, kundi ang mayroon natin Amistar at Luna Sensation. So yung mga ganyang mga fungicide ay ginagamit natin sa maulan na panahon kasi kaya po niyang protektahan ang ating halamang pananim. So ito na mga ka-farmers, kailangan na natin i-compute para mailagay natin sa taas at ating madagdagan kung ano pang mga pangailangan. So kompleto na ang fertilizer, kompleto na ang ating fungicide, susumadahin na natin. 57 plus 8, 65. 65 plus 7 is 70. 50, 65, 72. 72 plus 9, 81. 81,000. So dito mga ka-farmers, 250, 400, 800, 1,450. 1,450 plus 2,250. So ulitin ko ha. 57 plus 65, 72, 81 plus 4,000 to 85,200. Okay. So kung nagkakamali ako mga ka-farmers, kunti lang. Itit to? Itit po. 84,400. Okay. So lipat tayo sa ating insecticide. So sa insecticide mga ka-farmers, mas maganda na bawat insekto may tatlo tayong mga kombinasyon para i-alternate para iwas immunity. So ang ating halamang talong ay napaka-prone po sa fruit shoot borer. So ano po ang kailangan nating ihanda mga ka-farmers sa fruit shoot borer? Ito mga ka-farmers, so Exalt, tapos Binibia, pwede. Tapos Proclaim. Okay. So si Exalt mga ka-farmers, ang presyo sa 1/4 1,008. So ang bilhin lang natin kahit dalawa. Okay. Pwede 4, no? Tag 1,008. So sa atin pa sa ano pa ang 1,008 kung
apat, kahit dalawa lang mga ka-farmers, no? Pwede naman tayo magdagdag. So, kailangan natin ito ihanda para sa ating problema sa fruit shoot borer. Fruit shoot borer. Okay. So, wala na tong sekreto mga ka-farmers. So, yan po, fruit shoot borer. So, pag yon ang problema natin, ang ihanda natin mga ka-farmers na insecticide para dyan, pwede tayo Exalt, pwede sa Bilibia, pwede sa Proclaim Opti. Pero paglala na, Brofia mga ka-farmers. Brofia. Okay. Yeah. So, yan po. So, tag 1.8, so 3.6. Okay, 3.6. 3,600. Tapos, si Binibia mga ka-farmers, 1,050. So, dalawa lang din. Okay, dalawa lang din. So, 1,050. So, ito pa, 2,1. Si Proclaim Opti, ganun din. 1,000. 1,001, depende, 1,001. Pero sa amin, 1,050. So, 1,001 ta mga ka-farmers para 2,002. Okay. Si Brofia napakamahal, 2.8 po. So dalawang 2.8 mga ka-farmers is 5.6. Okay, so kung depende no sa mga agri-supplies yung lugar, ang presyo din ni mga ka-farmers. So malapit na tayo sa ano po sa dulo. Okay, sumada na natin. 84,000 plus 3, 87,000 plus 2, 89,000, 91,000 plus 200, 96,000. So 96, no? 96,000. Okay. 96, 4 plus 6 is 1,000, 1,001, 1,000 plus 200, 1,003, 1,009. So 97,900, no? 97,900. Okay, sulat natin sa taas ang 97,900. Okay, 900. So yun na. Malapit na tayo. Okay. Ano pa ba ang ibang problema natin? Whitefly. Okay. So ang ano natin mga ka-farmers, hindi lang fruit shoot borer ha. Dala na ang mga sa nabanggit natin kasama na ang fruit shoot borer. Kasama na po mga ka-farmers, mga ka-viewers, yung mga tinatawag natin suwing ang sucking insect. Tulad ng mga trap, brood mites, okay, at saka aphids or whitefly. So magdagdag tayo sa whitefly. Okay. So yan po no mga ka-farmers, mas maganda basahin natin ang mga label sa mga insecticide natin ginagamitin para alam po natin mga ka-farmers ang mga pesting insektong kayang i-control. Okay? So whitefly ang ating problema na naman. Whitefly. Kasi yun po ang ating kailangang ihanda. Whitefly. Okay, alamin natin dito kung ano po ang pwede nating ihanda. Oberon speed. Okay, next, alika. Next, Sifina. Ano pa? Perfectayon. Okay, so ito na lang mga farmers. Oberon speed mga ka-farmers. So, napakamahal po, no? Ewan ko mga ka-farmers kung magkano na ang update ngayon, para nasa 1,000 kapin ang ata ang 100 ml lang. So kung meron tayong tatlo, 3,003. So magdepende sa lugar nyo mga ka-farmers kung magkano. Ang alika nasa 2,650, isang litro lang kasi ang dosage niya 3 to 5 ml. 2,650. Okay. Tapos mga ka-farmers, si Sipina nasa 2,000 to, dalawa kasi 10 ml siya is 4,400. Okay. So yun na po. Insecticide din siya mga ka-farmers. So sinadjust ko na hindi lang isang insecticide ating gagamitin para sa pesting insektong whitefly, kundi tatlo para hindi mapaghandaan ang mga lason na meron na para sa kanila. Okay. So ngayon itotal na natin mga ka-farmers kung magkano. 97 plus 3 is 100, 102, 106. So 106 na mga ka-farmers, no? Tapos 900 plus 3 is 12. 12 plus 650
is ano na 1 to 8, 50. 8 plus 4 ano na 2 to 50. Okay, 2 to 50. So ano na po siya mga ka-farmers, 108 to 50 na. 108,000 to 50. Okay, 108,000 to 50. 108 to 50. Okay, so sa foliar naman po tayo mga ka-farmers, no? Sa foliar, ang foliar natin din mga ka-farmers, foliar, yung foliar na pwede sa bagong tanim at saka sa namumunga na. So ang meron natin mga ka-farmers, meron tayong Nutriplant AG, Nutriplant AG, tapos Green Acres, tapos Peters. So dalawa ang Peters natin ha. Peters. Ito 2020. Okay. Ito 945.15. Okay, ang Nutriplant AG mga ka-farmers na kailangan nating ihanda para sa kalaman sa lahat ay 4 na litro kasi pwede siya natin pang anti-stress. So may kamahalan siya 1,350, no? 1,350, 1,300 depende. So kung 1,350 need natin ang 4. So ano po, 5,004. 5,004 kung 4. Then tapos sa Green Acres, kahit mga 10 galon mga ka-farmers, no? Kasi simula sa bagong tanim hanggang sa mga pwede siya. Ang Nutriplant AG ganun din. So kag meron tayong 10 galon na tag magadepende may 1.5. So kung 10 15k. Kung 10 15k. Tapos sa Peters naman nasa tag 520. Ano lang natin, may 480 depende sa 500. So need natin ang mga 10. So kung 500, 5,000. Okay. 5,000. Ganon din sa 10 din. Sa Blossom Booster, yung 945.15. 5,000 din. Okay. So, i-add natin mga farmers para malaman natin kung magkano na. So, ang magasto natin sa isang hektarya. 108 plus 5, 113. 113 plus 15, 138. 138 plus 5, 143. 143 plus 5 pa din is 148. Okay, 148,000 na. Tapos 250 plus 4 is 650. Okay, 48,650. Okay, 48,650. 48,650 na. 148,650. Ang kulang natin din mga ka-farmers ay ang ipot. So ang ipot ng manok nasa tag 50 ang sako. Ang need natin din is ipot, no? Ipot. Diba to, ipot. 60 bag. Kung tag 50 mga ka-farmers, ang 10 ka 50 magkano ba? Kasi sa 20 1,000. So 3,000, no? 3,000 plus 3,000 ipot ng manok. Okay. Then tao mga ka-farmers. So ang 2 hektarya mga ka-farmers, kung ikaw tapos may tao ka, pwede na sa may 2 kang maintenance, taga dilig ng fertilizer, spray. Kaya na din mga ka-farmers kasi ganyan ako, no? So 2 tao plus ikaw. So pwede operan mo sila buwanan. Tag sa amin may 8,000, may 10,000, libre na lahat. So kung 10,000 dalawa, sa loob ng 2 buwan makapag-harvest ka na ng mga 5 beses. Sa loob ng 2 buwan 20,000, 20,000, 40,000. So ganyan mga ka-farmers, no? 40,000. Okay. So yun po mga ka-farmers, no, ang labor natin sa taong nag-aalaga. Tapos sa harvest wala nang problema kasi may pangkunan natin source yung mga maha-harvest natin. So yung ganito kada laking gasto, tapos
pagkain, kahit iano mo ang mga pagkain dyan, 15,000, ilagay lang natin din yung mga ka-farmers. Kasi ang budget ko ngayon dito, kasi may kamahalan na, tapos ganito, nasa 220,000. Pero ito mga ka-farmers, kulang pa, no? So, ito mga ka-farmers, mag-antay sa kain din nila, 15,000, no? Kasi libre natin sila. Kung bilhin pa natin bigas, kahit 20,000 mga ka-farmers sa loob ng 2 buwan. Pero parang hindi maubos, tatlo kayo, ang 20,000. Sige, ilagay lang natin ang 20. Kayo na mga ka-farmers ang mag-adjust. Kung may sarili kayong sakahan ng palay, walang problema sa bugas, ulam na lang. So ito na mga ka-farmers, di na natin malalaman, no, kung magkano na ang nagasto. Okay, so ito 140,000 plus 3,000, magkano na is 151. 151 plus 40, 191. 191 plus 20,000, ano na po siya mga ka-farmers, ay 211. Okay, 211,000. Tapos 650. Okay, ang budget natin sa isang hektarya na talong is 220. So kulang na lang mga ka-farmers. So yung mga 9,000 mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Halimbawa nag-harvest ka or nag-deliver, so yun na po, no. So nasa 220,000, pwede na kayo maka-harvest ng inyong talong na isang hektarya. Okay, so ilagay na lang natin to mga ka-farmers, isang hektarya 220,000. So yung 300,000 mga ka-farmers, 220,000, ang tanim mo ay ano na po siya mga ka-farmers, kaning alagang-alaga mo na, kasi yun po ang budget mo, 220,000. Okay, so ilan bang puno ang pwedeng maitanim sa isang hektarya? Okay, ang isang hektaryang talungan mga ka-farmers, sa aking experience, nasa 9,006 hanggang 9,008. Kung ang planting distance ko mga ka-farmers ay 2 meters, so ang isang hektarya na 100 meters pang lado, 100 is 10,000 square meter. So kung gawin ako na tag 2 meters ang rotulo simula sa isang linya papunta sa isang linya, so meron akong 50 ka linya. 50 ka linya, no? Sa isang hektarya. Ang 50 ka linya mga ka-farmers, ang aking planting distance health to health, half meter. So kung 100 meters tag half meters, so maging 200 na kapuno. So 200 kapuno na, no? 200 kapuno sa bawat linya sa health to health na half meter. Okay, okay, so 250 times 200 is 10,000. Okay, so ang matanim pala mga ka-farmers sa isang hektaryang talong, depende no sa planting distance, kasi may iba 2 meters, may iba na exceed sa 2 meters, hindi bumaba sa 10,000. So ilano lang natin mga ka-farmers, ang isang hektarya 10,000 kapuno. Okay, ang 220,000 divide 10,000, ang magasto natin mga ka-farmers, no, sa isang puno ay ang lumabas is 22 pesos. 22 pesos. Okay, so ulitin ko ha. Ang isang hektaryang talong ay naglalaman ng 10,000 kapuno. Tapos ang magasto simula sa pagpunla or pagrenta hanggang sa is abot ng ganito ka laking halaga, no? Mga ka-farmers, mga ka-viewers. Kung meron akong nagkalintaan, i-comment na lang. So abot ng ganito. So ang tinatamaan natin gasto per puno is 22 pesos. Okay? 22 pesos sa bawat puno. No, 220,000 divided 10,000 is 22 pesos. 22 pesos mga ka-farmers, no? 22 piso ang gasto sa isang punong ampalaya. Talong, sorry. Ngayon mga ka-farmers, alamin natin din kung ilan ba ang maibigay bunga sa isang punong talong. Okay, so gusto ma-experience mga ka-farmers, ang talong kung maalaga ka lang, kagaya sa nabanggit natin din ay kaya na din sa mga 20 ka harvest, kaya na din ang 3 kilos, no, sa loob ng 20 ka harvest. So 3 kilos mga ka-farmers. Okay, 3 kilos ang makuha sa isang puno. Pero sa ating na-experience mga ka-farmers, meron akong isang hektarya. Sa loob lang po ng 6 na bulan, naka 48 tons ako. So divide 10, so nasa 4.8 na, no, sa loob ng 6 na buwan. Bawat puno 4.8 kilos.
Okay? So, 6 months. No. Pinakamababa na mga ka-farmers. Sa 6 months na talong, months. Okay, 4.8 kilos ang kuha. Tapos ang gasto mo madagdagan ng kunti, pero ano na mga ka-farmers, unti-unti nang maibalik ang ano, kasi sa mga 12 harvest kung maganda lang ang presyo, mabawi mo na. So yan lang po mga ka-farmers sa loob. Tapos ang madagdag din mga ka-farmers, kunti na lang. Pinakamalaki sa 220,000 na nasa mga 30,000 lang siguro. So ang 30,000 mo mga ka-farmers, pwede na kunin sa na-harvest mong 4.8. So kung meron kang halimbawa 4.8 sa isang ano, punong talong, pag 10,000 magkano na is 48 tons. Okay, 48 tons. Okay, 48,000 mga ka-farmers. Ay, sorry. O tama. Kasi 6 months. 48,000 kilos na. Sa loob ng 6 na buwan ng anihan. So, ito mga ka-farmers. I-times natin sa 20. Para malaman natin mga ka-farmers, times 20. Kasi sa amin sa Mindanao, masaya na kami pag 12, eh dito tayo, so pinakamura ang 20. So sa 20 tayo mga ka-farmers, jackpot na pag tumaas. Okay, times 20. So nasa 9,600, 9,060, no? 48,000 times 20, magkano ba? 48. Tulong mga ka-farmers, mahina sa math. So ito 48,000 times 20. So magkano mga ka-farmers? Ay ano po, 96,000, no? Okay. 900,000. Paano ba i-spelling ang 900,000? Ano ba tama? Ay hindi, ano pala? 960,000. 960,000. Okay. So yun po mga ka-farmers. Tapos ang madagdag natin diyan, iano ko lang is nasa mga 30,000. So ganyan na lang. So ang 30,000 mo mga ka-farmers sa 220 is 250. 250. So 250. So gawin natin pa mga ka-farmers 300. Kasi may mga expenses pa sa tracking o ganyan. Okay? So 960. Iano natin ang 960. 960,000. 960,000 in 6 months minus 300,000 gasto. Dala na lahat expenses ay lumabas na 660,000. Okay, so nagtatanong sa akin kung may pira ba sa pagtatanim ng talong, ang sagot ay yes. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, no, pasensya na po na hindi po ako magaling mag-explain o mag-discuss dahil wala po akong pinag-aralan. So based on my experience, yun lang po ang ma-share ko sa inyo, no. So yung experience na to mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ano po, ay nakakatulong din sa akin, nakapagbabago din sa aking buhay kasi nang dahil po sa pagpa-farming, nakapagbili po ako no ng lupa, nakapagtayo sariling bahay, nakabili ng mga sasakyan. At saka sa ngayon mga ka-farmers, ito pa rin, farmers pa rin. Wala rin akong ibang hanap buhay kundi ang pagtatanim ng mga gulay. So kung meron akong mga pundar o iba pang negosyo, nandahil lang din sa farming. So yun lang po. Okay, so kung nagustuhan yung video na ito mga ka-farmers, paki-share na lang po. Hanggang sa muli, ako na po yung magpapaalam. Salamat po sa inyo. Ang God bless at mabuhay po tayo lahat. Happy watching. So bangyan nyo lang ang mga next natin mga ka-farmers, patungkulan naman po sa ampalaya at saka sa kamatis. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.